na napakahalaga doon sa word na remind. December. So, it reminds us, anong nire-remind ng buwan ng Disyembre sa ating mga buhay? Kapaskuhan lang ba? Mga pagpapala ba? Well, it reminds us of it is the last Sunday of the year, diba? Last month of the year. And then, of course, it will remind us ano ang mga pinaggagawa na naman natin sa isang taon na lumipas. It will supposed to be remind us sa mga pangyayari, no? Sa ating mga buhay. Na kakaharapin, and dahil what's in store for the year 2026. So Pastor, as part of my message, timely, December, I do not know the schedules ng iba kong mga kaagapay. I would like to start off ang buwan ng Disyembre sa isang napakahalagang katotohanan. It doesn't remind us lang of the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. It reminds us of our salvation. Wag na wag po nating kakaligtaan yung katotohanan na yon. Lalo na sa kapanahunan ngayon, magiging abala, it's okay. Maraming okasyon, mga reunion, even yung mga working, no? This past two, hanggang this week pa nga, driver bodyguard pa rin si Pastor. Yung mga Christmas party nung dalawa, company parties, no? Hatid sundo, magaganon. Gagampan hanggang kaya ng inyong lingkod bilang ama. And sa iba't ibang aspeto. So, ano ba yung nasa puso ngayon ni Pastor? Bakit may mga alarm clock? To remind us na oras na para bumangon. Diba? Bakit may calendars? It reminds us, sabi ko nga, yung buwan ng mga elemento ng tinaguriang mga buwan ng taon. Kung ano-ano dyan. And hopefully, nakakasunod naman tayo sa guidelines. Kaya nga may guidelines, kaya nga may rules and regulations. These are to remind us, di ba? Kaya nga sa inyong mga gadgets, di ba, may notification. Relatively, it reminds us na meron kang message. Di ba? Ringtone, it reminds us na may tawag ka. So, the word remind, as per word study, from the word study ng reminder, in Hebrew, it is tizkaret. No? T-I-Z-K-E-A-R-E-T. Tizkaret. And literally speaking, napakaganda ng kanyang pinanggalingan na root word. Okay? Binabanggit nga po dyan yung word na remember. Yan, yung sakar. So pag may nire-remind ka ng isang katotohanan ng pangyayari, nare-remember mo ngayon, di ba? Ang isang katotohanan, kaya pag na-remember mo yung kaaway mo, gusto mo siyang sakalin o sakarin. Bahala kayo dyan, sakar. Okay. Sa iba't ibang aspeto ng pangyayari. Well, the Bible, from time immemorial, is a reminder that there is a God, there is Satan, there is the good and evil. It reminds us of yung tinaguriang God's history
or God's story. Yan. Sa ating mga nasa Panginoon. But just in case you're in tune now sa aming YouTube channel, kung kayo man po ay nakakapanood or napadaan, let me remind you po of your life. Yan. And let us remind you, per the Bible, that there is really this Savior who was born, but literally, silent ang Bible. Walang buwan na binabanggit. But binanggit isang kapanahunan na kung saan sa dako, yun lang po yung nilalaman nun, ng Bethlehem, ipinanganak, sa katawang tao, ang atin pong Diyos upang ipatupad po ang kaligtasan ng sangkatauhan. Bakit po? Sa darating na namang Marso o Abril, mamamatay na naman ng Diyos sa inyong mga paniniwala. Pero sa amin po, buhay po siya magpakawalang hanggan. Minarapat lang po niyang mag-alay ng buhay niya, the flesh and blood, na atin pong tutunghayan mamaya sa ating breaking of the bread. It reminds us that once upon a time, namatay ang Diyos para sa atin pong kaligtasan. Saan? Hindi lang po literal dito, but sa impyerno na nakatalaga din po sa Bible. It reminds us in Matthew 25 that there is this hell. Para kanino po yung hell na yun? Para lang po dapat sa fallen angels yun eh. Pero nandadamay sila sa mga ayaw sa ating tagapagligtas. So, the Bible reminds us of so many things. Yan ba yan, Ma'am Tessa? Back na ba si Pastor? In this corner, I'm weighing 1 pound. 1 pound, payat ng pastor niyo eh. But again, it reminds us, tiskaret in Hebrew, the word remind. And i-relate ko lang po yung concept. Ano purpose ng pag-remind ng Diyos throughout the ages sa sangkatauhan? Besides telling them, I am the God of Jacob, etc., etc., I am this, I am that. What does it remind us? Besides yung mga, dami nating more nakapokus tayo dun sa mga concept ng blessing, etc., etc., health, mga heart's desire. And yes, kaya sabi ko, considering lang po ang mga reminds me of my family that is late today. Ayan. Ayan. Pero maaga kami nag-alarm clock. It's okay. Reminds me of my family. Ay, ba family pala? Okay. But anyway, sabi nga, papatuloy po tayo sa ating word study. And interrelate ko lang ulit. Kasi today is our first Sunday, so papartake tayo ng ating elements as a reminder, again, of what God has done for us. So ay siguro yung pep talk na yun, dami na yan, but sa mga nasa YouTube, yun po yung pinakang-focus namin. Sa aming nasa pananampalataya na po, it really reminds us of the importance of our salvation. Interrelated with our theme, siyempre, ano pa po ba ang dinadala nating tema sa taon na ito? It reminds us that whatever happens in this world, or yung pinost ko kahapon, reminds us na
We are continually with Him more than the psalmist Asaph. Di ba? It reminds us that yun. Ano man ang sitwasyon natin, we are continually with God. And dami concept to remind us. The Bible speaks of that from the Genesis 1:1 to Revelation 22. Nasa atin na lang kung nababasa po talaga natin. Kasi every time you read the Bible, it will remind us of God's truth. Yan. Pero kung hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos ngayong umaga, I hope so, it will remind you, kasi yan po ang gampanin namin. Sabi nga ni Lord kay Jeremiah, on that concept, no, na huwag ka matakot, ipahayag yung dapat. Kaya nga, may mga patawan na kami dito, even my Sister Michelle was speaking here of my consistent principles in life that we have been through the past 40 years. Wow. And as a pastor, 35 years. Sa aming marriage life yung 40 years. And now, January, reminds me, December, magtatapos, magsi-65 na pala ako next year. Kung God willing, wala pa si Lord. No? So, it reminds us of so many truths. Pakitingnan naman katabi. Sino yung maraming puting buhok? Meron na rin ako eh. Reminds you of what? Ha? Diba? So, ganda eh, no? Tiskaret. Hindi lukaret, ha? Tiskaret. Kasi ba mamaya, pag nakita nyo yung katabi nyo, mukhang lukaret. But no, tiskaret. What do you see sa mga katabi nyo ngayong umaga? What does your brethren reminds you? O siya yung palatawa, siya yung mukhang laging nakasibangot, siya yung... Well, that's the idea. And for your pastor this day, it reminds me of so many things that God has done for us. Sa mga bagong dating po, the Psalms 92, 1 to 5 and 12 to 15, bakit kinaya nilang to really give thanks unto the Lord, etc. It is a good thing. Yung verse 15 yun na binasa. Ano yung verse 15? Napakaganda. It reminds us, sabi ng psalmist, tugtugan, kantahan ng Diyos. Ngayong umaga, did it remind you, us, that we have an unrighteous God? Ha? Yun yung verse 15. Interrelated po itong pag-aaral natin ngayong umaga. I hope every aspect from the onset na si Sister Jane was singing kahit due to health concerns na rin. Ha? But what did she say a while ago kung aware kayo? Kaya niya. So it reminds her that she wants to sing unto the Lord. Walang dahilan. Just like your pastor this morning, I praise God for an answered prayer, di ba? Last Sunday, pag uwi ko, knockdown ako eh. But, andyan yung aking alaga. Unto recovery si pastor when Aya prayed for me, yung principle ng bata na, after a power nap, pagbangon ko, sakto, parang wala akong naramdaman or whatever. But yes, siyempre, andyan pa rin yung intermittent na due to the allergic, na found out ko na, so I'm now being reminded, wag na akong magmumuriatic sa CR namin. Di ba? Kasi, yun nga nakasama sa akin eh. Yes.
And ni-remind nila ako, Pastor, yun na lang kulay blue. Pero hindi ako nagko-commercial dito kasi wala naman akong bayad doon sa commercial na yung kulay blue na yun. Ano ba yung kulay blue na yun? It reminds us of so many things in life. So, anong concept ni Pastor sa reminder? The Bible speaks from the Old Testament to the New Testament. Sige po. Ito po ang mga pangyayari na. Doon na ilalas ko na yung pinakang-verse ko, Ma'am Jane, key verse kay Lord. I would just like to expound now. Remember this. In 1 Corinthians 10:11, Israel was reminded by God sa mga pangyayari. And ginamit ito ni Apostle Paul to remind itong church sa Corinthians. Ni-remind sa church sa Corinthians. And ano yung issue doon? Huwag na kayong the use word example. These were used as yung term, no? Na huwag na kayong magaya sa bansang Israel. Kailan ito ginamit ni Paul? Sa isang iglesia na nagsisimbolize ng, hindi ko naman nilalahat, parang yung joke nga, hindi naman lahat nung ganun, karamihan lang. So yun yung joke. Hindi lahat ng Kristiyano sa Corinto ay ganoon. So pakibasa na lang po, assignment, hindi na ako masyado mag-expound for my 1 Corinthians 10:11 speaks of a reminder. And sinasabi doon, hindi kayo dapat ganyan. Kasi bakit doon ako nakapokus sa 1 Corinthians 10:11? Mag-breaking of the bread po tayo mamaya. So chapter 10, bago sila pinaalalahanan ngayon ni Pablo about the breaking of the bread, doon lang siya nagpaalaala sa iglesia ng Corinto. Siguro to the max na nag-isip si Pablo through the guidance of the Holy Ghost na ano kaya maganda talagang tatalab sa mga tiga-Corinto na ito. Di ba? So ang ginamit niya yung chapter 11. Mamaya ito. Yung breaking of the bread na yan. Nasa chapter 11 yan after chapter 10. After ipaalala niya, ito nangyari sa bansang Israel. Di ba? And ano yung heart ni Pablo doon? I-remind. And then, may maganda ring issue. Papasok din yun sa chapter 15. 2 book lang po ang ginamitan ni Pablo ng the coming of the Lord sa ulap. Sa ulap, ha? Ginamit naman niya yan sa isang iglesyang modelo o example. Dati ko nitong nagamit. The book of Thessalonians, the Church of Thessalonians, chapter, sabi diyan, no, very clear, in 1 Thessalonians, chapter 1, model church sila. Ha? And napakaganda nung pagiging model church na yan. Andun yung pinaliwanag ni Pablo yung pagbabalik ng Panginoon. Likewise, 1 Corinthians 15. Magkaugnay yan, ha? I hope nagbabasa kayo talaga ng inyong mga Biblia. And then, counterpart ng 1 Corinthians 10:11 is itong Romans 15. Ganon din. Sinasabi ni Pablo, yung Romans 15 ngayon, para na ito sa iglesia ng Panginoon. Matapos na yung pangyayari ng lahat, pinaliwanag na ni Pablo sa mga tiga-Roma, na ganun din po. 1 Corinthians 15:4, although nawala yung aking alaga dito sa harap, nasan si Asi? Bumaba ba? Asi, I hope sana napapakita natin mga verses.
daanan muna natin. O, bebe. O, sige. Nag-order. O, sige. Sino muna dito? Dia, paki-ano yung monitor para nakakasunod sila. Sige, balik tayo sa 1 Corinthians 10:11. Daanan lang natin po. Pasensya na po. Medyo wala po yung isa naming head ng food committee. Kaya si Asi ang nakikialam muna sa likod. Ayan, sabi po ng 1 Corinthians 10:11. Padaanan lang natin. Now all these things happened unto them for ensamples. And they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Hindi po nagkulang si Pablo. Mula pa sa Diyos sa pasimula, hindi nagkukulang ang Diyos. Sa Tagalog po ng Tiskaret ay magpaalaala. Kaya si Pastor, tawagin niyo na ako, paulit-ulit. Yun ang trabaho ko eh. Di ba? Kung hindi po, edi, bahala na kayo sa inyong mga buhay. Malalaki na kayo, sabi ko nga doon sa posting ko. Di ba? Pero yun po ang gagampanan ng pastor. Magpaalaala. Magtatapos na naman ng taon ng 2025. Lord, balikan na Lord para makapahinga na ako ng pagpapaalaala. Wala eh. Hindi naman namin maipipilit. Basta andun lang gampanin. And then, Romans 15, anak, ito din yung counterpart nito. Yan para sa Romans 15:4. Sige, tingnan nyo again. Tingnan nyo ulit. For whatsoever things were written aforetime, were written for our what? Learning. Mensahe ng mga nakalipas, you have to grow in grace. Learning that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. So, si Pastor, ganun eh. Lagi ako may pag-asa sa lahat ng mga kinakaunselan ko, hinihikayat, pinapaalalahanan. There's that hope. But, tandaan natin quiz daw tayo. Pag si Lord ang humatol na, I'm really sorry. The consequential are really hindi na siya nagkulang ng pagpapaalala. Di ba? Kaya nga, ngayon, pero I really praise God kahit papano. Yung mga reminders sa Bible. Kaya nga, yung quote na yun, hindi man Christian group yun, ginamit ko lang for posting the other day. Kasi nire-relate ko yan ganun ako pinakikita ko yung big difference nung nasa Panginoon. Ito, kayang gawin ng mundo Alam niyo ba, ito yung key verse ko, Ma'am Jane Sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, punta po tayo sa Book of John. Anak, puntahan mga muna ito. Sabi dyan sa Book of John, medyo malungkot nga ito, nakakalungkot itong aspeto na ito Kasi sabi dyan sa John, chapter 12:36. Wow, nakakalungkot ito. John 12:36. Sige nga, anak. Okay. And, siyempre yan yung being light of the world, But meron pa akong gusto kong gamitin isa pa on that aspect. Sorry, anak, na mali ako sa Book of John 13, talon mo sa 13:15. Yan. 13:15 po, anong pinakang concept? Yan. Okay? Again, declared by the Lord, for I have given you an example that you should do as I've done to you. So, meaning to say, the Lord has been true to His word. He has reminded us. And He has given Himself as an example. So, kami nga dito, tandaan yun, hindi ako bias. You can continue to scrutinize your pastor kung totoo ba yung way of life namin, in spirituality, no? But overall, marami nga ngayon nalilinlang ng mga pastor-pastoran No, I hope makita nyo na yun. You learn. Kasi, very clear Andyan yung mga
qualification ng dapat nangangalaga sa inyo. Mag-quit daw kayo. 1 Timothy 3, nandyan yan. Titus, nandyan yan yung mga kwalifikasyon ng dapat na nangangalaga sa inyong pang-espiritual. Kaya nga, nagtatawa na kami kanina ni Asi kanina dito. Ha? Sabi ko, Asi, council nga, nagtatawanan din lagi eh. Kasi, on that concept, di ba? Bakit yung idea na yun ng world, nandun sila. Nakakalungkot dahil medyo yung concept ko doon, meron ako gustong tignan na isang verse. Sila na nandoon sa katotohanan na yun, dapat, no po, medyo nalilin lang sila eh. Sabi ko, sayang, wala tayo ng mga ganung mayayaman na pwede nating utu-utuin. Naku, lagot na yung kay na Ma'am Tessa, Ma'am Sandra, pag may mayaman tayo ditong, di ba? Pero, walang dinadala si Lord na ganun sa atin kasi dito pantay-pantay tayo. Di ba? Naluluwalhati ang Diyos kasi wala tayo dito nagmagmamalaki sa atin. Niraraos ni Lord ang ministry talaga natin sa paraan niya. Ha? Wala tayong mga politiko, wala tayong mga panghihingi. Na kahit ngayong Kapaskuhan, pursigido kaming tumanggap ng mga magkakaruling sa bahay namin. Wala daw eh. Naka-schedule na daw yun eh. Oo, masisigasig ngayon yung mga magkakaruling. Na daw ngayon, mahigpit na ang pangangailangan ng panahon. So, naghahanda na kami. Pero, ang alam ko kayo magdadala sa amin, di ba? Yung mga nagkakaruling. Kasi ang ministry natin, pag nagkaruling po kami nagdadala. No? Hindi kami para on that concept. Again, let me remind you. Ang sabi ko, huwag niyo sisigawan kasi lalo tatakbo. Kaya kahapon, sigaw sa town center. Kaya tatakbo lalo. Sabi ng medical, child psychology yun eh. Kapag-aralan ko, natotorete sila, parang mga bungangerang misis. Natotorete yung mga mister eh. Di ba, gaganda ng mga reminder na yun dun sa sa mga Facebook natin. Ang ganda, hindi I use the word Facebook. Ang gaganda ng mga memes na yun, di ba? Totoo yun eh, mga medical na tips. Huwag nyo dawanin yung child psychology kasi lalo silang tatakbo, natatakot eh. Oo. So, let them, then control na lang. Simigaw na naman yung aking may bahay. So, but anyway, at least pasok yung mga ilustrasyon ngayon. It reminds us. And, siyempre sa pang-spiritual, meron akong gustong gamitin pang isa pa, baka tumama na ako. Sa Luke 16:8, anak. Pakitalon mo nga. Luke 16:8. Napakaganda rin po nito. Hinahanap ko to eh. Yan. Ito na yan. Ito yung sinasabi ko ngayon. Pakibasa. Aminin nyo bang mas matalino yung wicked sa inyo? Ano sabi diyan? And the Lord commended the unjust steward. Galing kasi niya eh. Nagpatawad siya ng para pag siningil na siya, pag wala na siya, tutulungan siya ng mga Because he had done wisely. Hindi yan Christian. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Do you agree? I hope not. Kasi dapat mas matalino pa rin tayo. Ito, nire-rebuke lang ni Lord yung dinatnan niyang lahi ng Israel, na nalinlang ng mga Pariseo, Saduceo, kaparian ng panahon na yon. But hindi tayo dapat na sa panahon natin. Dahil, ayan na ang Bible, it reminds us, itong dapat, itong dapat, itong dapat, itong dapat.
magulang, anak, asawa. Problema eh. Yuhu! Ate, Dia, ano mga reminder namin sa inyo? Magmahalan kayong mag-ate. Ah. Ano reminder ng Bible? Magpatawaran tayo sa isa't isa. Ano yung mensahe ng Pasko? At araw-araw ay, yung parang meron ganun magpatawaran, di ba, sa Pasko. Ba't Pasko lang magpapatawaran? Di ba? Kaya nga yung idea ng reminder. Let me remind you that I will shake you. Okay? Yun yung ano ko dyan eh, sinishake ko yan kasi yung focus pag nagtatantrums. Doktor na rin kasi ako, child psychology doctor na po ako ngayon. Baka yung mga isip bata dyan, gusto yung magpa-counseling kay pastor, magpa-counseling kayo. Iaalugin ko din ang mga utak ninyong ganyan pag andun yung lahat, yung mga medical concept. But anyway, ganda of this world are in their generation wiser than the children of light. Medyo may kalungkutan to. Kasi, let us be reminded, isang taon na naman po nagtapos sa ating mga buhay. Magtatapos, di ba? Literally, tapos na eh. Disyembre na eh. And 2025, nalulungkot po ako kasi may mga nasayang. Isang leader, sabi nga, meron ding worker, and I do not know kung sino pang mga malilinlang at pwedeng sabihin mas matalino pa yung mga unbeliever sa mga nasa pananampalataya na. Sabi nga ni Lord in Matthew 5:13-14, sige nga. Sorry, hindi ko to naibigay sa kanina. Very clear po di ba? Ye are, ano reminder? The salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? Ano na nga naman, lasa na natin. It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. And 14, you are now the light of the world, a city that is set on a hill that cannot be hid. Napakadami pong concept na dapat. And doon po ako nakatutok lang sa ilang bagay pa. And daanan lang po natin para mabawasan po ako sa aking, kinokontrol ko pa rin po sarili ko. Philippians 3:17, anak, pakitignan lang. Let these verses now remind us. Kasi may dalawang concept akong papaunawa mamaya. Brethren, be followers together of me, sabi ni Pablo, and mark them which walk so as ye have us for an example. Be an example, mga kapatid, in this world, sa ating mga environment, siyempre una sa ating pamilya. Nakakalungkot somehow through my ministry, 35 years, tumitindi din yung mga nalaman ko na meron pa palang ganong uri ng nakarating ng leadership, pero yun nga, sa pamilya nila, hindi sila naging totoong example. Sa workers, but wala nga pong perfect. Talon mo sa 1 Corinthians, Ephesians 10,
and 7. Ephesians 10:7. Ano sabi po yan sa Ephesians 10:7? Ito yung mga verses, Sister Jane, habol ko na lang. Ephesians, hindi, sorry. Walang 10. Nalito ako doon. Ephesians, okay. Talon mo na lang to anak, nagulo yung word ko dito. Ano na lang, 1 Peter, ano na lang tayo. Ephesians 1:7 pala. Sorry, hindi ko kasi sinuot yung glasses ko. Maliit na kasi yung note ko rin po. Ayoko naman magparinig, hindi na po gumagana yung... Tsaka hindi ang hirap po doon sa iPad mag-type pa. Kaya ninonote ko na rin po. Kasi para nasa utak ko at nasa puso ko. Ephesians 1:7, ano sabi niyan? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ang ganda. And then, talon po tayo sa 1 Peter 2:21, anak. Yan, para nakuha na lahat ni Sister Jane ng mga verses. 1 Peter 2:21. Yan, ito yung pinaka-ending ko O, tandaan nyo po, hindi tayo niligtas-ligtas lang. Ano sabi diyan? For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Tandaan niyo po, ang buhay Kristiyano ay hindi pasarap. Yung akala kasi ng iba yung nadoktrinahan ng mga prosperity churches dyan Hindi po pasarap ang buhay Kristiyano. Pero hindi din po ito yung pahirap. Yung term dito, hindi kayo maghihirap. Hindi rin kayo, yung literally na for the purpose, level ninyo, ganito, biglang liban lang, nagtaya talaga kayo sa loto. Huwag nyo na lang paalam kay pastor. Tapos yung tithes, tsaka yung love gift, huwag nyo na lang paalam, tatanggapin ko. Kasi pero pag nalaman kong DA pa kayo. Diba? Yung concept, yung idea, no? Totoo po ito Kaming mga kalalakihan, ngayong Pasko, sino pang hirap sa mga mens natin? Yung mga bago nating mens. Brother Felipe, kamusta? Kapaskuhan di magtatagayan tayo. Ay, dadayo tayo sa Batangas. Tayo doon sasalubungin ni Pastor Rico ng kanilang mga inumin. Lugi tayo Pag napapanood natin sa TV, sa sarap, nag-yelo pa. Dati nating gawi yun di ba ba? Nagnanasa pa ba kayo? Andun pa ba yung ano na yun? Alam nyo, minsan, yan yung hirap na dadaanan mo bilang nasa Panginoon na, yung mga bibitawan mo, yung mga titigil mo na sa buhay, hindi lang yung mga bisyo, ugali, mga prinsipyo sa buhay na gusto pa. No? Instead na yun ito na ang Bible Let us be reminded of God's truth sa atin pong mga buhay. Diba? As I sum up po, hindi naman po ako parang nag-try lang natin, habol ko lang to, may isa pa akong verse dito In Luke 15, tama ba? 8. Sige, habol lang natin to. Interrelated na lang siguro nga ito. Luke 15:8. Sayang. 16:8 pala. Sorry, 16:8. Para lang na isama ko na lahat. Bago ako magtapos. And the Lord commended the unjust steward. Yun din pala yung kanina, no? Wiser. Pakisabi sa inyo mga katabi. Although nadede yung aking pinagkunan nito. Pakisabi nyo, oh my gosh! Sige na, oh my gosh! Yan ang bagong word ni Aye. Oh my gosh! Napapanood niya kasi doon sa Red Panda. Pag napapanood niya, yung bata naging Red Panda, parang ganito yun oh my gosh! Mapapa-oh my gosh ka ba?
Oh my goodness. Oh my God. Mga ganun. Mga sosyal. Let us be reminded. Again, as we partake of the elements. Ninang Bong, Ninang Jane, sige. We really do not know. Balay natin. Itapat talaga ni Lord sa talino niya yung second coming niya, no? Malay nyo, magantay tayo sa December 24 ng gabi. Baka dumating siya talaga. Ha? Nang alas 12 ng gabi, ha? Walang, sabay-sabay ang church natin. Magbibihis tayong puti. At dadating na si Lord, eh. Di ba? Tingnan natin kung ma-remind kayo ng, ano ba ang sinasabi ng Bible, di ba? Walang date, eh. But, pwedeng paalala ni Pastor, let us be reminded. Ang 1 Corinthians, breaking of the bread, 11, nire-remind that the Lord has died for our sins. Kaya sabi ko, tindi ni Pablo. Sa church lang ng Corinthians nyo mababasa itong Lord's Supper. Wala doon sa model church na Thessalonian. Meron doon yung coming ni Lord sa cloud, sa second coming. Pero siguro sabi ni Pablo, ano kayo magawa kong reminder para tumalab na? Para tumalab na. Before we partake, let me now reiterate. Si Dia, everyday atin namin si ate, tatlo yung sinasabi ko. Yan din yung tinuro ko sa kanila nung tinatry ko silang turuan ng driving. You should be what? AAA, parang battery. AAA, sabi ko, be aware, alert, and anticipate when driving. Di ba? Para may protection ka besides your prayer. If you are aware sa paligid mo, malayo pa lang, nakikita mo may tatawid, may aso, may etc., may manok, whatever. Kasi si Ma'am Mayan na nag-asa ng aso yan. Eh. So, ganun yun. Aware. Alert. Tatawid eh. Di ba? And then, anticipate, didiskarte ka. Malayo pa lang nakikita mo, kakaliwa pa to, nag-signal light, pero kung hindi naka-signal light, biglang tumigil, talagang minsan speaking in tongues ka, di ba? Sa mga nagda-drive, alam mo yun, di ba? Kasi, reminder, siyempre. Kasama na si Pastor doon. Ang word ko naman maganda, hindi naman ako napapaano. Pupunta ka rin sa impyerno. Ganun lang yung word ko. Pupunta ka rin sa impyerno. Yung mga walang hiyang mga kamote, driver, sabi nga ni Brother Dennis, ang dami ngayon, ang daming kamote ngayon eh. Oo, ang dami talaga. Pero hindi daw siya kasali doon. Maganda naman. Si Brother Danny kaya, hindi rin kaya kasali sa mga, diba? But anyway, again, triple R naman ako ngayong umaga. Triple R. As we are reminded, let us remember. And I hope the end result, kanta nga tayo sabay-sabay, bagong taon at magbagong buhay. The end result. After being reminded, after remembering, baka talunin pa tayo ni, sino yun? Ano yun sa Lion King? Mufasa. Remember. Tayo po yung magsalo. Ninang Bang, Ninang Jane, sige nga po. Kung ano yung i-remind ng inyong Breaking of the Bread song. Sige, go ahead. Hallelujah. This is communion, a body broken. This cup we're drinking is bittersweet.
Calvary. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the cross. From stain to spotless, from wrath to favor, through you, our Savior, the work complete. In full repentance, led by your kindness, partake of presence as we receive. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the cross. We remember the price you had to pay. We remember the wounds that made a way. We remember the Lamb for all our slain upon the cross. How can it be? How can it be? There is a table, There is a table for all who would come, would come, for all who would come. Taste now and see. There is a table for all who would come, for all who would come. Take up the bread, receive the cup, for His mercy is enough for the many and the one. This is communion. Take it as often as you will, for His blood is power still, and His wound we shall be healed. This is communion. Take up the bread, receive the cup, for His mercy is enough for the many and the one. This is communion. Take it as often as you will, for His blood is power still, and His wounds we shall be healed. This is communion. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the cross. We remember the price you had to pay. We remember the wounds that made a way. We remember the Lamb for all was slain upon the cross. Take it the bread, receive the cup, for His mercy is enough for the many and the one. This is communion. Take it as often as you will, for His blood is power still. By His wounds we shall be healed. This is communion. We remember the sacrifice of love. We remember the blood for all. We remember the Lamb for all was slain slain upon the cross. Take up the bread, receive the cup, for His mercy is enough for the many and the one. This is communion. Take up the cup and as you will, Oh, for His blood is power still, Lord,
His wound we shall be healed. This is communion. This is communion. We remember. We remember. Amen. Very timely, Ma'am Jane Ninumbong. No? Kung aware lang talaga po kayo, the Lord is speaking to us. And even may message, hindi naman kami nag-usap-usap doon sa song na yun. Thank you for that new song, mga kapatid, na paalaala sa ating lahat. This is our last breaking of the bread for the year. And come January na po tayo ulit, God willing, wala pa siya. So, sige, better nga, come, Ama, join me here. Be with your family. Tayo, let's partake of the elements. Sige kayo dito. Come. Dian, join us here. Be with your family. Sige, we partake lang po of the elements. Dito tayo, Ma. Kunin yung elements niya sa mga elements. I just want to be with you. Malay natin, this is our last breaking of the bread. With your family. Si Asi nasan? Nasa labas? Sige. Sige, nag-asikaso po ng food natin eh. But anyway, again, dalawa lang po itong symbol. Sige lang, it's okay. The symbol stands always, the body, the blood, yung bread and wine. But again, kabuuan ng katotohanan, let us be reminded, God has died for us. And let's remember all His words sa buhay natin. And the end result, I pray for a blessed new year to come habang wala pa po siya. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay, nagsimbolo ng kanyang katawan. And likewise po, ang ating mga elements sa inyong mga tahanan, kung ano po ang inyong gamit, sabay-sabay po nating inumin. Lord, thank you for our lives. We wake up ni Sister Michelle always being reminded na ano yung tinatahak naming buhay. Also being reminded, Lord, our family ministry sa kanya-kanyang mga buhay-buhay, mga nangyayari. Lord, alam niyo yun, not to be biased. They are always in our prayers, Lord. But as we await your second coming, may you could just continue, Lord, to remind us of the goodness, your goodness. May we remember, Lord, ng mga panahon, taon. And may we just, Lord, have this end result of our faith. Lord, pagpalain po kami, kabuuan po ng Holy and True Christian Fellowship sa iba't ibang lugar. Sama-sama po sa isang bagong buwan na ito. As we celebrate, Lord, the reminder that indeed a Savior has been born in Jesus' name. Amen. Amen and amen po. Sige po, ha? And yun nga po, kasama ng mga pagbati, wala naman pong ibang may birthday this week. So sa inyo pong mga lugar, tahanan, ayan. And we are blessed, no, na naturuan na po si Ate Epi, na yan na po siya sa ating Zoom. And sa mga nasa FB Live lang po natin, sa inyo yung mga online, our greetings po. Siyempre, lagi naman nandiyan na yan, mga leaders natin, sila Pastor Bong, Sister Jane, Ma'am Lorna. And isa nating kaagapay, kamanggagawa, na sa Texas, hoping okay si Sister Leia doon. Andun ang medyo mga persecution daw ng mga Islam sa mga Christian. So, sama-sama na lang po. So, again, timely, nandito siya sa harapan. Blessed birthday, Bebe Dia. Our Bebe Dia on December 10. Ayan. Nalika, yeah. Say your Thanksgiving na. Ayan. Hinabol ko lang po yung bata. Okay, blessed Sunday morning po sa lahat. So happy to be here again today. Ayan po, I'm very thankful for another year in my life. Lord, thank you po sa lahat po ng nangyari. Sa lahat po ng, progress. Sa po, mainly yung work. Yun nga, thank you Lord na
career. Lord, thank you for my family. Lord, thank you po sa lahat na lalo na dito sa buhay ni Aya. Thank you po sa lahat ng strength. Yan nga po sa pag-alaga nga kay Aya. Kay Aya, baby. Thank you po sa inyo sa lahat ng pagmamahal niyo po para sa akin tsaka sa family po namin. Ayan, so I pray, yun nga, continuously, Lord, I pray po yung good health, yung strength, yun nga, yung just the joy continuously. And syempre yung good faith. Strong faith pa rin, Lord. Amen. Join me here. Pahabol na natin. Maliban dun sa iba. Okay. Magandang umaga po. Papasalamat ako kay Lord sa buhay ni Dia. 26 na po siya come December 10. Naalala ko nung pinanganak ko siya, lumindol noon sa Manila Doctors at kailangan ko siyang buhatin pababa ng hagdan, taas-taas ng room namin. But the Lord was faithful and still faithful sa buhay niya. I just pray na pagpalain siyang patuloy ng Panginoon sa kanyang tinatahak na karir. At ang prayer namin sa kanya ay huwag niyang malimutan ang kadakilaan ni Lord sa buhay niya. Welcome. Okay, salamat po, ate. Wait. Ayun. Wala yung space. Ayun. Blessed birthday kay Dia sa 10. So, thankful ako kay Lord for her life. Thankful ako sa lahat ng experiences sa kanya ngayon, sa work, ganyan. So, I pray na patuloy lang siya lumago kay Lord and to remain humble sa lahat yun. What about Aya? You sing your blessed birthday to Nang Nang. Andun na nakita ni mga playmate niya sila, no? But anyway, sige po. Council, can you join me here? Can we just have this prayer time ng ating worker? Yearly lang naman po ito. Tayo po, Ma'am Ninang Ningning, lahat po, hali po kayo, Council, join me here. And Darlene, makikisuyo. And yes, Ninang Lorna, pakipin. Although bumaba si Asin, naliligaw yata yung Darlene, papin mo sila Ninang Lorna, Ninong Bong, Ninang Jane. Nak, papin. Sila Ninang Lorna, Ninang. Sige, come, join here for our, yes, again, yan. Sige, Ninang Lorna, Ninang Bong. Yan, okay na rin yan. Sama mo na si Ninang Epi. Ninang Epi, no, inaanak mo, malaki na utang mo. Ninang Epi. Sige. Siyempre, our joy. Namamas ko po, daw sabi. So, look muna, sige, before we pray. And yes, Lord, we are indeed family here and our joy. And sa kabuuan po ng mga pamilya na maagapay sa amin. So, again, can we just have this time? Bibihira po itong mangyari. Ninang Je, your prayers be upon Dia. Sige nga. Hallelujah. Father in heaven, in the name of Jesus, our Lord and Savior, salamat, Lord, sa buhay ni Dia. Salamat po, Lord, sa kanyang kalusugan, sa kanyang strength, O God, sa araw-araw na pagbibiyahe, papasok ng opisina hanggang makauwi safely. But more than that, Lord, is her heart to serve you despite mga challenges niya, Lord, sa kanyang new journey, sa kanyang trabaho. And we pray, Lord God, that the desires of her heart would be granted, Lord, according to your will. And that, Lord, ang kanyang mga pangarap pa, ang kanyang mga gusto pang gawin sa kanyang buhay, Lord, may you continue to guide her, bless her, lead her, O God, and remember that Jesus is worth the life that she has. Lord, salamat po sa kanyang mga magulang na patuloy, Lord, paulit-ulit nga daw po, sabi ni Pastor,
kay Sister Michelle na, Lord, nagtsatsaga talaga, nagluluto, gumigising ng maaga. Kay ate, na kanyang patuloy na gabay sa kanyang buhay. At sa aming iglesia, Lord, salamat sa patuloy na panalangin para sa aming ina-anak. Salamat, Lord, sa kanyang buhay. Give her a blessed day on her birthday. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And yes po, sa mga co-leaders, alam niyo na po yun, I'm maximizing po yung mga pagkakataon po ng mga ninong-ninang. So, salamat po sa kabuuan. Again, we would like to acknowledge ang mga buhay na ginagawa ninyo at sa amin, particularly po sa kabuuan ng ministry. So, liban po sa na timely na celebration na po, we would like now to welcome back, yan po, we're touched. Ma'am Lorna, welcome back, Ken. Yes, laki-laki ni Ken. Sige, Ken. And we're blessed to have you. Really, your love nila, Tita Car, para sa mga batang ito. Magkita-kita kayo this holiday season. Si Ninang Lorna ba, si Ninong Boy, walang surprise? Yung imbitahin nyo kami ulit, tapos walang surprise. Nandun sa Zoom eh. O, sige. Anyway, sige po, dun po sila by next week sa Singapore. Nag-post na po si Budet. So, timely sa prayer time natin, tatawagin ko po sila. Let's extend your prayer time. First time, from the Philippines, may magre-represent dun sa ballet competition na yon. So, for our, sabi nga, international ballerina, andyan po si Mati, anak. Come join us here, Ken, for acknowledgement lang. The whole family na. Benjo, alik kayo. Para makita kayo nila, mama, mami. Acknowledgement lang muna. Si Tito Ken. Ken, kamusta? Marinig naman your greetings sa kabuuan ng kapatiran, ha? Although, sige, go ahead. Yun nga po. Thank you kay God for opportunity kay Mati to compete sa Singapore. So, we're here nga po to support her. Wala pa si Car, pero si Car is coming late kasi gawa ng work. So, I'm here early to spend time with them and also to be able to spend holidays with them po. So, thank you din po kay Lord sa safe travels. I just got here today. So, Yes. So, all the way from the airport po yan, si Ken, ha? O sige. Sa family, Joe, ali kayo. Dali. Thanksgiving time. And we commit the prayers mamaya para kay Mati. Yun po, blessed morning po sa lahat. Yun nga, salamat po kay Lord sa safe travel kay Ken and siyempre sa opportunity again, makasama ko siya especially sa, yun nga, kay Mati. It's a blessing na sa talent na binigay ni Lord for Mati. Sama niyo po sa prayer, alis na po kami ng December 15 up to December 21. So I think 3 days yata yung competition ni Mati, iba-ibang category. So for me, yung it's a great experience for us as a family to represent the Philippines also. Siyempre, it's a blessing from the Lord. I just pray na maging mahirap kasi yung mga ni Mati. Ano ba tawag doon? Routine. So, praying lang na talagang makaperform siya ng safe. Amen. And of course, are you still here pa, anak, sa Sunday? O baka busy na kayo? We will commit na our prayer time, ha? Para sure na, ha? O sige, andito na rin si Ken. So, council tayo po. Join me here. Again, for a prayer, ali po kayo. These are the times na mahalaga po ang ating panalangin. I-send off na po natin sila kasi 15 po yung alis nila. So, meet na lang po yata si Car sa Singapore. So, Brother Danny, si Dan. So, we, again, in behalf of the Holy and True Christian Fellowship, we're proud of you. Siyempre, hindi lang kay Mati, pang lahat. But, siyempre, dun sa mga occasion, ayan, meron po tayong paparoon sa ganoong international competition. Let's extend po our prayers. Pakiano po ang inyong mga prayer of blessing. Lord, today we stand before you.
And we are reminded that you are the God that we worship, Lord. We are reminded, Lord, that nothing is impossible for you, Lord. Amen. And, Lord, we are reminded, overall, it is always for your glory. Lord, salamat sa mga talents na meron kami sa pamilyang ito. Iba-iba po ang ginagawa niyo sa buhay namin. And Lord, it's a reminder really to remember and the end result, ito po, patuloy pong ibalik, Lord, sa mag-anak na ito. Ang kaparaanan nyo, Lord, magaganda yung plano, lalo na po sa batang ito, Lord, si Mati, sa kanya pong kakaharaping competition. Be with her, Lord, continually as per our team. Lord, be with them, enjoy, Lord, ang holidays nilang mag-anak, nagmamahalang magkakapatid, mga tito-tita sa mga pamangkin. Lord, again, thank you for this family. May they be an example to us all, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. And God bless us just in case, on the go na kayo nga, hindi ko alam schedules niyo ha? Malaman natin mamaya. Yeah. Okay, so, kabuuan po, no, ng mga okasyon, italaga na lang po natin yung mga ibang matters to follow. So, sa ibang kapatiran, kung mayroon pong gustong ipahabol na patotoo, siguro maraming magpapatotoo ngayong umaga. Pastor, natanggap ko na po ang bonus ko. Ibibigay ko po ngayon. Wala bang tatayo na mga... joke lang. Joke. Si Ma'am Ningning yun ang hinihintay eh. But anyway, again, hoping andun po tayo lahat. So prayers po, no? Let me remind you, our yearly Thanksgiving po service, December 21. So, hindi pa po makakarating sila Benjo eh. So, in spirit na lang po, sila Ma'am Lorna, Ma'am Jane, Brother Bong. So, I hope nandito po tayo lahat sa 21, ha? Pero yung iba uuwi sa probinsya. So, wala din sila Brother Riel. Brother Riel, nandito pa kayo next week. So, next week na namin kayo send off, ha? For Marinduque, yung ibang mga aalis po. So, kami, assured naman kami, andito talaga sila Pastor Louie. O, dito kayo magki-Christmas, ha? O, sige. Kasi usually, umuwi kay Isabela. But anyway, kung wala na po akong nakakaligtaan sa iba't ibang pasasalamat, may update lang po si Pastor. For prayers lang po sa mga nangyayari po ngayon sa ministry natin. Samahan lang po natin kung kayo man ay nagiging aware, may mga nakita kayong posting, just pray for the brethren na may kanya-kanya pong dahilan. No? Bakit napapariak? Bakit? Basta, let's extend our prayers po sa mga kapatiran po. So, there na yung Ninong Asi. There. Okay na. And then, there's also yung Ninong Benjo, naghahanap. So, kung sila Ma'am Mian, Pastor Rico, from Batangas, Lipa, and siyempre yung mga greetings ko po, hindi ko nakikita ngayon eh. Sila Brother Rolly, extending our mga greetings po para sa kabuuan ng mga kapatiran. So, extended po, no? Kahit sila Sister Lucy, ay nandun po ang kanilang papapa. And sa 21 po, as my reminder sa women's ministry, hoping yung children ministry natin ay sila talaga ang children, ang Christmas po ay para sa children, ha?